Ay sandali. Kung yung maalaala po noong isang linggo ay pinagdiwang natin ang kapistahan ng kabanal-banalang isang tatlo, kung saan sinasabi ng ating pananampalataya, merong iisang Diyos, tatlong persona. At ngayon naman po ay pinagdiriwang natin bilang simbahang Katoliko ang kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Ito po ay paalaala sa atin kung gaano kahalaga ang Eucharistia. Hindi lamang bilang sakramento o kaya pagdiriwang, kung hindi dahil sa Eucharistia, andyan mismo si Jesus na ating tinatanggap. Kaya nga tayong mga Katoliko naniniwala tayo sa tawag nating real presence. No? Na kapag tumanggap tayo ng komunyon, ang sinasabi sa atin ng lay minister o kaya ng pari ay hindi ito ay simbolo ni Kristo. Ang sinasabi talaga sa atin ay ang katawan ni Kristo. Kasi bagamat nasa anyo ng tinapay, yung ating tinatanggap sa komunyon ay mismong si Kristo. Kaya nga po sa ibang mga simbahan, sila ay mayroong mga perpetual adoration chapel. Ibig sabihin, kahit tapos na yung misa, yung ostya na nakonsekra ay nananatili bilang katawan ni Kristo na ating pinupuntahan anumang oras sa buong araw. Pero mga kapatid, maganda po na ating tignan muli sa araw na ito, gaano ba talaga kahalaga ang Eucharistia sa ating buhay? Merong santo sa St. John Paul II, ang sabi niya, ang Eucharistia is the greatest treasure of the Church. Si St. Therese of the Child Jesus, ang sabi niya, ang Eucharistia is the food of eternal life. Si St. Peter Julian Eymard, ang sabi niya, ang Eucharistia is the center and the root of Christian life. Yung mga santo at santa mismo ang magsasabi sa atin at magpapaalaala sa atin, gaano kahalaga ang Eucharistia sa buhay nating lahat bilang mananampalataya. At sa araw na ito po sa ating ebanghelyo ay ating narinig kung paano pinakain ni Jesus ang napakaraming tao nung kanyang pinadami ang tinapay at ang isda. Magandang paalaala po yan sa atin, sapagkat kapag ating kasama si Jesus, kapag ating tinatanggap daw si Jesus, meron ding hinuhubog sa atin si Jesus. Ganon din sa Eucharistia. Merong tatlong bagay na hinuhubog ang Panginoon sa atin sa Eucharistia. Tatlong C. Yung unang C, compassion, pagmamalasakit. Meron pong santa sa St. Teresa ng Avila, ang sabi niya, God is full of compassion and never fails those who are afflicted and despised if they trust in Him alone. Punong-puno daw ng malasakit ang ating Panginoon, lalo na sa mga taong inuusig, kung yung mga taong loon lamang ay magtitiwala sa Kanya ng lubusan. Yan ang ating nakita sa Ebanghelyo sa ngayon. Nung napansin ng mga alagad ang sobrang dami ng tao, at ang sabi nga nila, 3 araw kanilang kasama ang libo-libong mga tao, ano ang kanilang mungkahi kay Jesus? Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Yun ang kanilang agad-agad na nakita. Ano yun? Problema yaan. Responsibilidad yaan, liability yaan. Kaya ang kanilang sinabi kay Jesus, paalisin na po ninyo ang mga taong yaan. Meron silang nakita, pero ayaw nilang managot. Meron silang nakita, pero wala silang naramdaman ng pagmamalasakit, hindi katulad ni Kristo. Kung yan ang unang paalaala sa atin. Sa pag tayo ay nagdiriwang po ng Eucharistia, ang sabi ni San Agustin, binubuhay sa atin ng Panginoon yung pag-ibig. Para nang sa gayon, ang Panginoon ay tinatanggap natin na pag-ibig ay siyang mabuhay sa atin sa pamamagitan ng ating pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya nga po si Pope Benedict XVI, ang sabi niya, sa Eucharistia, ibinibigay ni Jesus hindi lamang isang bagay. Ang binibigay ni Jesus ay mismo kanyang katawan at dugo. Kaya yan ang paalaala sa atin. Sana tulad din ni Jesus, kapag tayo ay kasama niya at tumatanggap sa Kanya, tulad din niya, ang ating tingin sana sa ating kapwa ay hindi pasakit. Sana ang ating tingin sa bawat isa
ay hindi responsibilidad lamang o liability lamang. Kaya sinabi ng mga alagad, paalisin na po natin ang mayaan. Kung hindi sana katulad ni Jesus, meron tayong maramdaman ng pagmamalasakit bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Unang paalaala sa atin, compassion. Kasi baliwala yung ating tinatanggap na pag-ibig kung tayo mismo ay hindi lumalago sa pag-ibig at pagmamalasakit sa ating kapwa. Pangalawang C, collaboration. Yung pakikiisa, yung pagtutulungan. Sapagkat nung narinig ito ni Jesus sa ating ebanghelyo, hindi naman niya sinabi na ako na ang bahala sa kanila. Basta ako na ang magpapakain sa mga taong iyan. Ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. No, yun po ang sinabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Mga kapatid, kayang-kayang pakainin ni Jesus yung libo-libong mga taong yun. Pero bakit sinabi niya sa mga alagad, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain? Kasi gusto ni Jesus na yung kanyang mga alagad ay ma-involve din. No, kasi minsan may mga pakakataon kapag ating nakita ang responsibilidad, pinapasa natin sa ating kapwa o sa ibang tao. Parang sinasabi natin, wala ako dyan, hindi ako damay dyan, wala akong pakialam dyan. Pero sa ating ebanghelyo, kapag sinasabi natin collaboration, ibig sabihin, hindi mo lang nakikita ang pangangailangan ng iyong kapwa. Kung hindi alam mo rin ano ang meron ka na pwede mong ibahagi para makatulong sa iba. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ano ang sinasabi dyan ni Jesus sa kanyang mga alagad? Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong ng tig-50. Hindi lang para mas mapabilis ang pagbabahagi ng pagkain, kung hindi para maramdaman ng bawat isang nandoon na sila ay bahagi ng pulu-pulutong, na sila ay mayroong kasama sa tig-50, na hindi lang sila nandoon as individuals, kung hindi sila ay bahagi ng komunidad, na kinakailangan ang bawat isa ay nagtutulungan, nagmamalasakit, at maaaring doon din yung pagmulat sa kayang ibahagi sa kanilang kapwa. Di ko yun ang pangalawang hamon sa atin, collaboration. Sapagkat sa Eucharistia, hindi tayo lumalapit sa Panginoon ng nag-iisa. Kasama natin yung ating kapwa parokyano, yung ating kapwa mananampalataya. Kaya nga anong sinasabi natin? One bread, one body, one people. No? Kasi hindi pwedeng lumalapit tayo kay Jesus, pero sa isang banda, hindi tayo nakikiisa sa ating kapwa. Wala tayong pakialam at malasakit sa bawat isa. Kaya ito yung pangalawang hinuhubog sa atin ni Jesus, collaboration. Hindi lamang ano ang pangangailangan ng ating kapwa, kung hindi ano ang meron tayo kahit kakaunti na ating pwedeng magamit at maibahagi sa iba. Kaya nga ang ating laging sinasabi, wag lang nating iisipin ano yung makukuha natin, kung hindi ano ba yung pwedeng maibigay at maibahagi natin sa ating kapwa. Pangalawang C, collaboration. Pero pangatlo at panghuling C is contentment. Alam po nyo, itong huling bahagi ng Ebanghelyo, maganda ang sinabi dito. Pero mas maganda po ito sa wikang Ingles. No? Kasi sa wikang Tagalog, ang sabi lamang dito ni San Lucas ay nakakain ang lahat at nabusog. Pero sa wikang Ingles, ang sabi po doon, they all ate and were satisfied. No? Hindi lang basta nabusog, satisfied. Parang sinasabi, merong contentment na naramdaman yung mga tao nung sila ay pinakain ni Jesus. Kung yan ang pangatlong paalaala sa atin, contentment. No? Kasi sa ating buhay, may mga pakakataon, parang merong kulang. Parang meron tayong laging hinahanap. Parang kahit nasa iyo na ang napakaraming bagay, marami ka nang naabot sa iyong buhay, pero ano ang sinasabi ng ating pagdiriwang sa ngayon? Kulang pa rin yan kung wala sa atin si Jesus. Kung wala tayo sa presensya mismo ni Jesus. Alam po nyo, dati, nung ako ay bumalik sa Pilipinas mula sa aking pag-aaral po sa ibang bansa, kausap ko si Cardinal Rosales, yun po yung Arsobispo ng Manila nung panahong yun. At ang sabi niya sa akin,
ia-assign kita sa isang eskwelahan sa may Ortigas, no? Alam niyo, wala akong alam sa eskwelahan na yun. Pero ang sabi ko sa kanya, Your Eminence, ano po yung mga estudyante po doon? Ano po yung mga tao po doon sa school na yun? Natawa ang kardinal at ang sabi niya sa akin, hindi mo alam yung eskwelahan na yun? Ang sabi ko, hindi po. Ang sabi niya, alam mo, yung eskwelahan na yun, marami nag-aaral doon, mga anak ng politiko. Yung iba doon, anak ng artista. Yung iba doon ay mayayaman sa ating bansa. Nung ito'y narinig ko, medyo kinabahan po ako. At ang sabi ko sa kanya, Your Eminence, kung yun po yung mga tao po doon, ano po yung gagawin ko sa kanila? Ano po yung aking maiko-contribute po doon? Kasi sila ay sobrang yaman, sobrang sikat, sobrang makapangyarihan. I will never forget ang sinabi ng kardinal sa akin. Ang sabi niya sa akin, Godwin, paalaala mo sa kanila na kailangan pa rin nila ang Diyos. Ipaalaala mo sa kanila na kailangan pa rin nila ang Panginoon. Kung mga kapatid, ang paalaala sa atin, contentment. Ano man yung ating makuha, ano man yung ating marating sa ating buhay, palaging mayroong kulang. Wala pa rin kapayapaan yung ating kalooban kung tayo ay wala pa rin sa presensya ng ating Panginoon. Merong isang santo sa Saint Padre Pio. Ang sabi niya, always remain close to the Catholic Church because it can give you true peace, since it alone possesses in the Eucharist the true Prince of Peace, Jesus Himself. Mga kapatid, tayo lamang, mga Katoliko, ang naniniwala na sa Eucharistia, andiyan mismo si Kristo. Ganoon siya kalapit. Ganoon niya gustong ibigay sa ating lahat ang kanyang sarili. Sana wag natin siyang baliwalain. Sana araw-araw sa kanya nating maramdaman ang tunay na kapayapaan. Mga kapatid, kapag ating kasama si Jesus, kapag ating tinatanggap si Jesus, tatlo ang hinuhubog sa atin ni Jesus. Tatlong C. Compassion, pagmamalasakit. Pangalawa, collaboration, pakikiisa at pagtutulungan. At pangatlo, contentment, kapanatagan sa ating puso at kalooban. Amen.